Tapos, dinala ng boyfriend niya palabas. Palakpakan. Kapales. Oo, malis. Nahiya yung boyfriend eh. Anong pinakamasakit na sinabi sa'yo? Di mo ako si Tonton! Yun, sumama loob ko nun. Kasi alam ko, kamukha ko siya eh. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Ranidel de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Okay. Basketboleros. Ay! Nandun pa rin ako sa championship mo ah. Hindi. Champion pa rin ito, TNT hanggang ngayon. Oo nga. Raining. Galing. Ngayon, ang kasama naman natin, Ardio. Ako natuwa ako na kakilala mo pala to. Oo. Dahil ito, nakilala mo. Una ka nakakilala. Nung nakilala mo ako, komedyante na ako eh. Okay. Itong guest natin, nakilala ako nito. Hindi ka pa komedyante. Naglalaro ako. Oo, Basketball. nakakalaro ko yan. Tapos, manager pa pala nyo to sa Gilas Legends. Gilas Legends. So, masayang usapan na naman to ng comedy, saka basketball, saka ano pa kayang mga... Nakilala ko to dahil yung anak namin magka-teammate sa isang club team sa 15 and under. Ito ang parang tatay na, playing coach pa, tapos motivational speaker. Lahat ginagawa nito eh. Oo, manager pa. Manager. Matakaw. Kita naman. Kumakain ng steak. Nagbenta ng steak. Oo, nagbenta ng steak. Lahat ginawa. Naging director pa ng commercial. Director yan. Naging commercial model. Ano ba? Kamukha ni Kimpi. Naging coaching staff din to ng Rain or Shine. Naging coaching staff din ng Rain or Shine. Ngayon, good luck charm na lang. Pakilala na natin. Si Jeric Albero. Jeric Albero. Yeah. Very nice to see you both. Oo nga. Kalain mo. Small world, no? Oo nga, ang galing. Magkakilala pala kayo, tapos nakilala ko siya. 90s pa lang, magkakaibigan na kami nito. 97? College days. College days. Nakilala ko to, 2024. 2023. 23 naman. Oh, late na. Tapos tayo, 2025. Hindi. Matanda na ako. Matanda na kami. 1997. Dahil yan sa basketball. So nagkakilala kayo sa basketball. Tambay tas basketball. Tambay siya sa Miriam. Dahil nandun yung girlfriend niya. So kakilala mo yung girlfriend niya? Oo, mabait. Mabait yun. Mabait yung Ayaw ko lang dito. Ako yun. Mas mabait to. Mas mabait ba yan? Mabait din yun. College ko nakilala to eh. Okay lang eh. Yun yung mom ng mga bata. Mabait yun. Oo, si Berna. Shout out. Magaling na makeup artist yan. Minsan nakakasalimuho namin yan sa mundo ng production. Kasi nag-makeup artist. Sa mga brilliant makeup artist yan. Tsaka basketball. Basketball talaga. Nakakilala kami basketball. Kailan kayo nakakilala? Yung mga 3 years ago. 2-3 years ago. Kasi nga yung son ko, may team kami. Tapos club team. So, nagbubuo kami ng mga players. Tapos, nakalaro na namin sila dahil sa Batang PBA dati. So, naalala namin. So, potential. So, kilala. And then, nagkataon kasi yung mga parents magkakasundo eh. Kasi lahat, pare-pareho, laugh trip lang, masaya lang magkakasama. So yun, nagkasundo-sundo lahat. Tapos palagi may get together pagkatapos. Yun naman talaga ang rason kung ba't kasama ang parents sa mga ganyan. Basketball talaga. Tayo nagkakilala dahil basketboleros. Oo. Ganun din. Ang ganda nga eh. Puro basketball. Yung PBA Legends, pagiging manager ng PBA Legends ngayon, paano nagsimula? Okay. Kasi di nakita ko that they were putting Gilas together Legends. something, yung Gilas Legends for Canada. a Canada tour. Tapos, tingnan ko yung lineup. Sabi ko, kilala ko rin lahat to And yun nga, having been part of Rain or Shine before, and yung son ko, kasi active din ako sa pagsama sa kanya sa mga teams niya. Sabi ko, ang sarap kasi yung being around a team concept and yung pros na hindi na without the pressure na ng PBA. So, sabi ko, Idel, pare, nagkataon, kilala ko naman majority. Actually, ang hindi ko na meet pa nun personally si Jason.
Okay. Tsaka si Larry. Tapos, yun. Tinanong muna kila Gary, kila Gabe, and may character references naman. So, yun, okay. Bale, we were in Kuwait for Rain or Shine. Paalis na kami, hindi pa kami nababayaran nung TF. So sabi ko, para hindi na madawit yung team sa issue or problema, sabi ko, magstay na lang ako for a day or two para hawak ko na uuwi ng Manila. Kesa naman sa maghahabol ka. Transfer overseas. Hindi ka sigurado doon. So, nagstay ako. Mabuti lang yung general manager doon. Kinausap ako na you can stay. We'll take care of your 2 additional nights because we understand it's not fair for you. Tapos, okay na. So, doon ako sa kwarto noon. Para alas 12 ng gabi, pinasok ako nung duty manager. Pinapalabas ako. Pinapalayas daw ako. Galit na galit. Overstaying na raw ako. So, syempre, di ba may, anong time na yun sa Middle East, may mga may mga reports minsan ng mga nare-rape na So, syempre, kabado. So, nag-lotion ka na ba nito? Oo. Ano to? Teka lang, hindi pa ako ready. Paligo muna. Baby oil agad. Oo. Todo na to. Ba't ka galit? Tapos, tinawagan ko yung buti may kabarkada. Pwede ba kumain muna tayong dinner? Lotion. May lakad ka ba? Tumamadali ka. Darating tayo dyan. So, kinabahan ka doon? Oo. Tinawagan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, bro, kailangan sasama dito. Sige. Napunta sila. Nagkataon, neighbor ko rin sa film. Si Mike yun. Okay. Pare, pagdating doon, biglang, sabi ko lang na, sir, this is not fair. Can you at least give me until tomorrow? Sabi niya, okay, but first thing tomorrow morning. Sabi ko, okay, sige. So, sabi ko lang kila Mike, pare, basta pag tumawag ko, takbo na lang kayo dito. Sige. So, balik na ako sa kwarto ko. Basta, pero naka-impake na ako doon, ha? Kasi ready na. Pagdating na umaga, ang tigas ng mukha ko, nag-breakfast pa ako. Nag-breakfast buffet pa ako. Tapos, nakita ko, yung GM nandun, may hinahanap. Tapos yung lumapit sa akin, sir, we'd like to apologize because apparently one of my people did not understand my command that you're allowed to stay. So, miscom. So, sabi ko, it's okay, sir. Sabi ko, I just got really scared last night. Sabi ko, no, I apologize. So, another night daw. Sabi ko, hindi na, sir. Hindi na. Nagpasundo na ako sa kaibigan ko. Check out na ako. Tapos, pinuntahan namin yung office. Nung pupunta namin sa office, pinadala na lang doon sa lobby yung money. Tapos, iba na nga yung sumagot ng flight ko, hindi na yung producer. May na-meet lang kami Filipino doon na naawa. And then, siyempre, at that time, medyo traumatic yung magkaroon ka ng problema gano'n sa ibang bansa, mag-isa ka na, di ba? Pero little did I know na yun yung naging way ni God na ma-prove ko yung sarili ko sa team. Kila Jeff, kila Gabe, who were eventually part of Gilas. Kila Bo. So, establish mo na. So at least doon, parang, okay yan. Kumbaga, wala kang poproblemahin dyan. Legit yan. So, yun, mula na. Tapos nag-meeting kami, pinakilala ako doon sa And then, that's where I met si Asi. Si Asi, na-meet ko na rin. Okay. Kasi nag-shoot kami ng Si Ping. commercial dati. Yun, si Ping din. Ping Reese. And the rest of the boys. Importante yun, no? Yung ma-establish mo na hindi mo dudugasin yung mga players. Kayo ba naloko na kayo ng mga promoter? Yung TNT. No? Dati, nakabook yung flight namin ngayon nung uuwi na kami. Sa Dubai to. Nung pabalik na kami, pauwi na ng Pilipinas. Pagdating namin dun sa airport, wala daw kaming booking. So, hindi kami nabigyan ng boarding pass. So, paano kami ngayon, wala kaming mauuwian na hotel. Yung organizer, hindi pala binayaran yung flight yung nila. ticket o yung flight. So, ang na-i-book lang pala, si Koschot. Kasi siya yung pinaka-importante kasi. Si Koschot lang, nabook kasi si Koschot, sumunod lang nun sa Dubai. Iba yung flight niya. So, yung ticket niya, balikan na. Yung sa amin, one way. ang na-i-book lang pala, one way. Yung pabalik, bahala na. Parang nangyari ata sa promoter, titingnan niya yata kung kikita o hindi. Saka lang bibili na return. Saka lang bibili kung kumita. Sabi ko, may problema. Kasi hindi ka pwedeng palabasin na one way lang, no? Nandun kami sa nasa
Airport. Nakahiga lang kami doon, hihintay kung anong mangyayari, ganito, ganyan. So si coach naglaro? Si Coach Chot, iniwan na kami. Oo, pero naglaro na nagpaalam siya. Siya siya. na naglaro. Saan siya na, kailangan ko Oo. ng, sayang naman tong ticket, ganyan. Kung tutusin, ayaw niya rin talaga umalis. Oo. Kasi nga, team niya yun eh. Siya yung Oo leader. naman. Tapos, That was around that same time. After mangyari nung kanila, kaya din kami nag-decide na kailangan may maiwan. Kasi, yung nangyari sa token text, di ba? Parang, nauna yung kanila eh. Tapos Tapos sabi, pare, tamo yung sa token text, naipit siya sa promoter. So, eto, mahirap pag magtaguto, nasa Manila tayo, mahirap na. Na-confront niyo pa yung promoter? hindi na eh. Ang nangyari, pinapasa kami sa airline kasi may booking daw, ganyan. So hanggang ngayon, may kaso pa yon. Hanggang sa may mga hearing dito sa Pilipinas, may kaso dun sa airline, yung Gulf Air. Oo. So hanggang sa nagsara na yung Gulf Air, nawala na. Oo, nawala din. Wala, sayang. May makukuha sana kami doon. Kasi yung trauma, yung stress, yung yun yung inilagay namin kaso doon eh. Kasi wala kaming pamasahe pa o balik eh. Wala kaming dalang cash. Oo. Pambili ng ticket. So para-paraan lang kami. Pinagkasya-kasya lang namin sa mga credit card, ganun, kung ano-ano na lang ginawa. Stressful yun, maiwan ka sa ibang bansa. Oo, lalo na yung katulad namin nung time na yun, wala naman kaming credit card. Hindi namin alam na gano'n. Oo. Kasi naka-cash basis lang kami. Kung ano yung binigay na allowance, yun lang. Wala kaming baong pera. Hindi ka tulad doon dito na tawagan mo si si Gob. Tsaka ang ATM noon, mini-withdraw pa. Wala pang debit yata nung time na yun. Ano bang year to? 2010. 2011 yata. 2011? 11 yung kanila. Tapos sa amin, mga 17. Kaya 16, 17. yun yung doon kay si Koschot nakauwi na, kami nandun pa. So, mahirap din, no? Mahirap maging promoter or manager ng ganun. You have to learn from the experiences. Like for example, right now, kami sa Gilas Legends, we're very strict with kahit na sure ka na, for your protection also, we want to make sure that we have a signed conforme. Conforme pa lang yun, which is our parang letter to introduce ourselves. So that conforme kasi will state that you're interested to hire us or that you are hiring us. I-attach yun doon sa main contract natin. Kasi yung main contract, nandun na lahat ng stipulations like venue, kung saan maglalaro, yung susundo sa amin, yung food, accommodations, how long, yung itinerary. In short, yun yung pinoprotektahan na mangyari. Yung mga ganong so I have to make sure na okay sila. So most of yung mabigat sa trabaho is dito bago umalis. Para pagdating doon, naka-timetable ka na lang. Mahirap ba na ikaw yung nag-aalaga ng team tapos may mga kukulit, maalis, gano'n. Yung wari pag nandun na kayo sa lugar. Kwento ka na. May mga curfew ba yan? Pagkakataon mo na magkwento. Sino yung mga mahirap i-contain na, uy, guys, huwag kayo masyadong may lago tayo. Well, ang first... Hindi mo kapagsalita. Tatakot siya, no? Saan ba ako, safe? Ano? Hindi, diba? Ang hirap niyan. Hindi, kasi, syempre, as players, kumbaga, hindi naman sila nakarating sa stature nila without parang being themselves. Eh. So, kumbaga, sabi nga nila, di ba, parang si Jordan, kaya rin siya ganun kagaling. Kasi, galing no? Tilungan, ganun siya kakups yung ugali. Di ba? And si Kobe, kaya at his height, ganun siya kagaling because meron siyang may attitude, di ba? May attitude. Pero sasabihin lang, diba? beer house, ganun. Dito beer house eh. Hindi, pero dito naman sa amin, in fairness, kumbaga, lang, yung dahil sobrang busy lang nila, or kailangan mo lang i-remind ng mga 5 beses, tapos 5 beses ulit, tapos susunod din naman. Balang araw. Hindi, pag nandun kayo sa location, well, anong mangyayari, parang, sinong pinaka-rockstar? Ganun lang muna. Sinong pinaka-rockstar sa Gilas Legends? Lahat yun ang masaya. Lahat yung rockstar. And in fairness naman, sa boys, like right now, we'll be playing in Australia, sa Melbourne, and sa Perth. They hold each other accountable naman. So, syempre, pag may konting break, konting for the boys na inuman lang, kwentuhan, to review, anong pwede natin i-improve.
Diba? Yung iba, hindi mo makausap na seryoso kasi yung characterization nila, puro patawa ng patawa. Sino diba? yan? Makulit. Marami. Hindi, sabihin na natin, sino na lang yung mga lineup dyan sa Australia? Oh, yan. Para Sige. may Okay. makakita For Australia, lineup namin will be, of course, si RDO, si Ranidel de kailangan. Ocampo, si El Granada, Gary David, Ako. the Negros Sniper, Jeff Chan. Siyempre, ang Pinoy Sakuragi, Ganda naman. Mark yung lineup. Pingris. Doon pa lang, ha? Tapos si Cebuano Hotshot, Dondon Ontiveros, Skyrus Baguio, siyempre, the Spider-Man, the Web Slinger, Okay. Arwin Santos. Tapos, for what I know, Ageless. ha? Ageless. The ageless one, Asi Taulava, the Forever Blonde. Tumigil niya yata sa pagbilang ng 38 years old yan eh. nandun na siya. 32. 32? Hanggang, mas bata pa pala. Ever since 32 na siya. Tapos Extra rice. si Bo Belga. Tapos si The Blur, Jason Castro. And then may 10 na yan. 10 na ba? Yun. 10. Saka si Jeric Albero, maglalaro din daw Jeric siya. Hindi, Albero. mascot. Ang pidampi. Isipin mo, 10 of the best players, Gilas Legends, kasama mo sa Yes. tour. Gaano kasaya yung feeling niya? Kasi I know him as a basketball fan also. You know what, pare? It started, sabi ko nga pag nagbibiro kami ng son ko, hindi ako nakapag-PBA as a player. Di ba? Hindi ako so after that, hindi ako nakapag-national team. Di ba? Pero, because of my love for the game and the people I've met along the way, nakapag-PBA ako in my own way. Galing, di ba? So, nadala ko yung anak ko na experience niya na makapasok sa practices, sa players huddle, sa games, sa players entrance, sa dugout. Tapos pag mag-huddle na, isasamahan lang siya ng ball boy pa doon sa upuan niya. Antayin na lang niya ako doon. Kasi ando naman yung mga wives. So, and then, because of these guys, nakapag-gilas din ako, so to speak. Because, one thing that we're also proud of, we were able to secure a recognition from the SBP itself na kami ang alumni ng lahat ng Gilas. Kayo. Oo. So, eventually, kapag meron ng mga nag-retire, tapos na-request sa lineup namin, pwede namin isama. So, yung Saudi tour namin na parating, actually, parang president kami nung darating na games. FIBA. Kasi doon yung So, parang kami yung primer. Yun. So, kasi yung team nyo, ibang klase yung saya na walang dinadala. tapon. Wala talagang tapon. Ibang saya yung dinadala sa mga tao. Lalo na sa mga na-homesick na mga kababayan. Yes. Sinong kalaban pala dyan sa Australia? Yun nga. Sa Australia, Ako isa sa kalaban. sa Australia, may mga kalabang kami na isang team na may konti silang retired na NBL players, former Australian professional, and then some of yung mga players na based na sa Australia. Ini-screen nyo din ba yan? Yung mga kalaban nyo? Or magugulat na lang ako? Pagdating mo dun, ganun. Kung magagaling kalaban, wala kami magagawa. Hindi kasi alam mo, for example, when these guys played in Canada, they always play to win. Kasi number one, hawak. Kasama ka doon? Hindi pa ako sumama doon. Kasi inayos lang namin yung little details bago sila umalis. Okay. Kasi I came in na naayos na yung Canada. Pwede nga bulin, pero bakit mo pa isisiksik yung sarili mo, di ba? Parang, so, Set inayos na lang namin kung ano yung kailangan nila bago umalis. Tapos, habang nandun sila, promote namin dito. So, ganun. So, ang nangyari doon sa Australia, sa Canada, they played against a young current varsity na college. And then, malaki yung lamang. I mean, okay, given they lost. Pero, may nag-i-interview kasi after the game. And these kids were saying na, yes, we know we were lucky and fortunate to have won by a huge margin. But we know that if these guys were in their prime, there is no way that we would even have a chance. Kasi nakita nila how they played the game, what they represented, and yung reaction nung Filipino community sa kanila. Kasi nga pare, if you bring any team in the PBA, honestly,
kahit pa paano, may tapon pa rin yan eh. I mean, sorry, I mean, not to be demeaning or rude sa mga current players, pero yung star power ka nga, up there, pero meron din may disparity. With this lineup, pare, lahat yun nandun. So, magugulat ka that in some areas, biglang RDO country kasi talagang yung mga fans doon, siya. Yung ibang part naman, kay Gary. Saan yan? Saan part yan? Iba. Sa Australia, iba-iba. RDO country ba yan? Oo. May sarili akong bansa. Oo. RDOism. Mga RDOnians. RDOnians. No, pero kaya masaya rin. Kaya rin masaya. Tsaka, ako, I get to hear yung mga stories din and you get to understand what makes Mark Pingris, what makes Jeff Chan, di ba? Parang gano'n. Makikita mo yung pag nag-practice yung work ethic nila na makakasama. And ako nakita ko na yung work ethic nila Bo, nila Jeff, nung nakasama ko sa Rain or Shine. Rain or Shine. Iba din. Sa Rain or Shine, you were assistant coach. I handled kasi the social media initially. When that time was nag-uumpisa pa yung social media. Ang problema, ako lang mag-isa. So, ang hirap, ikaw na nagvi-video, ikaw nagka-caption, ikaw nag-edit, di ba? So, naalala mo ba yung una mong pinost na video sa Rain or Shine? Oo, yung unang-unang video tungkol sa akin eh. Yung bag yung binigyan na ako ng team bag. Tapos may uniform, coach's uniform. Alam mo yun, parang sabi ko, amazing things happening. Siyempre kasi, di ba, parang akalain mo na dahil doon, nadadala ko yung biggest bonus for me as a dad was nadala ko yung son ko. And nakapag-train siya under kay Don Dulay. Lalo siyang ginanahan. Lalo siyang ginanahan. So kahit wala siyang training sa school noon at that time, he would wake up early and then sasama dun sa practice. So tira-tira lang siya. Tapos Coach Don Dulay said na he might not grow to be a center. So gusto mo, turuan ko na ng guard skills. Sige, so ever since then, nagtitraining na siya. As in, kahit na may mga laro may mga camp si Don Dulay sa Urdaneta, yun, pinapasama niya. So, sa akin, that was bigger than the money. That was bigger than, and then meeting sila Del, and pag, meron kasi kami nilalaroan dati na sila pala, mga Thursdays, na ako, vini-video ko lang for content for Gilas Legends. Nung naglalaro pa siya noon? Ngayon? No, recently, fairly recent. Every Thursday pala naglalaro mga 3-4 months ago. Pero medyo minsan absent na eh. Minsan babalik. Ganun. Depende sa schedule din sa PBA. Nasasama ko yung son ko doon. So what we do, sumasabay kami kay Del, and yung pag malas ka na 2 hours na traffic, that golden conversation about basketball with him, ako, tsaka yung anak ko, yung nasi-share niya na bits and pieces about the game. Sobrang, alam mo yung parang, ikaw, Cho, si Juancho kasi yung son ko. Ikaw, Cho, kapag yung binabantayan mo, kita mo, athletic, na anong gagawin mo? Si Kuya mo ka! Ano sinasabi niya? Yun sinasabi ko. Labasan mo na agad ng paa para tapos na usapan. Banatan mo agad. Pagtumba niya, wala na yan. Di ba? Yun. So, ang galing. And then, kasi, nung una kasi, ang lagi niyang ganyan was the late Boy Beats Victoria. Ninong niya kasi. Sinabi ko kay Del yun. Si Ninong niya yun. So, yun yung palagi niya nakakakwentuhan, ganun. And then, when Boy Beats passed, Del became a very good friend. So, yung nasi-share nila na ganun, para hindi mo kasi mababayaran yun eh. Yung wisdom kasi yung pinapasa na yun, hindi yun at saka first hand. Naalala mo pa ba kung anong mga lesson na naipasa ni Boy Beat sa kay Juancho? Well, number one, which I think holds true today na si Juancho is actually seeing is ang pinaka-importante na part ng katawan mo is yung feet pataas. Kasi naglalakad ka, pupunta dito, left, right, gumagalaw palagi legs mo or they're holding you up. Diba? So, ang strengthening mo is baba, pataas. Kasi yun yung time na umuuso yung mga player na kailangan puro abs, pero palagi naman injured. So, sabi niya, palakasin mo lang yan. And hindi lang sabi kasi lakas mag-dunk yun eh. diba kaya daw Boy Beats kasi Boy Beat. Boy Beat.
Pero Kasi totoo sabi yun ko sa kanya, ang daya mo Ulitin sa kasi ring. ikaw naturally gifted ka eh. Sabi niya, hindi, pero yun, he would, same as Tel, he would, pag nakiusap ka, pare, kausap mo nga ito, pagsabihan mo nga, they would always take the time. So, I mean, I'm grateful for that. And like I said, hindi mo mababawi yun. Hindi mo mababawi yun. Pero totoo yun yung sa paa. Kasi pag nagka-problema ka sa paa, may iba na yung lakad mo. Yes. Tapos ang una mapupuntirya, tuhod. Tapos from tuhod, bewang. yes. So pag importante talaga yung paa. Oo. Tsaka yun yung ginagawa mo. Tumakbo ka, bumagal ka, sudden stop, jump, landing, lahat yun. Basketball, lahat yan, footwork eh. Oo. Paa. Kaya nga sabi nila, pag magaling ka daw na dancer, magaling kang yung magandang footwork. Oh. Sabi nila. Kaya ka naging assistant coach Kasi nga sabi niya, kahit na marami kang abs, ganda ng mga cuts mo, kung mahina naman yung legs. Oo. So, yun. Ang galing na ninong si Boy Beats. Oh, tapos yun nga, nung napasok ko sa Rainer Shine, hawak ko social media, kaibigan ko sila Coach Kaloy, Coach Mike. Sabi niya, tanggapin mo na yung package. And then at the same time, mag-attend ka palagi ng practice para So sabi ko, sige. Kasi magkaibigan eh. So araw-araw hindi kami magkaasama. So, naging part ako ng coaches, ng assistant coaches, pero hindi kasi ako, alam ko naman kung ano yung status ko sa team eh. So other than doing the posts, what I would do is mag-a-assist ako sa mga players pag nagsushooting, ikaw yung taga-pulot, taga-pasa, 'di ba? Parang kasi yung mga ball boys doon, they're all very close din. Konting turo. Oo. Tapos nakikita mo, yung time ko was the time na dumating si James Yap. So, sa Rain or Shine. So, makikita mo kung ano yung work ethic nito. Di ba? Tapos makikita mo na, eto, nung practice niyo hindi nag-extra work. Tinuruan mo pa ba si James Yap? Na, James Yap, medyo i-flick mo ng ganun yung wrist mo. Sabi ko, James. Medyo ganito yun mo. Di ba sabi ko sa'yo? Yan. Try mo kayang ganun. Papa James. Pero masaya. Kasi tapos nagkataon pa yung grupo namin. Coach Kaloy, Coach Mike, Coach Jolly, Coach Don, Coach Matt Makalintal. Coach, ang pustahan doon, di ba, pag scrimmage, may dark, light, di ba? Tapos kung ano kulay ng jersey. Kami, pipili ka na ng team. Tapos, kung ilan ang talo ng team mo, push up. So, yun lang katuwaan lang. Kasama ka? Kasama. Kami maglalaro kami after. So, bayat din ako doon. Unahan ko na kayo. Payat ka pa nun. Oo, nakaka-push up pa siya eh. Ito, working as assistant coach. Tapos kasama mo sa drills si James Yap. Meron ka pa nga bang maibibigay sa kanya na tulong as a player na kasi James Yap na pumasok siya galing two-time MVP na yan. Galing Pure Foods. Pumasok tapos ikaw yung parang Jeric, Baguhan Coach ka Jeric, lang. Siguro si people like the status nila Ranidel or nila Jeff, siguro sila pero syempre ako, I mean, wala na eh. Wala. Siguro kung magtatanong siya. Kung magtatanong siya, masarap ang beef steak dyan. Pagkain lang. Sige, pakain ka lang ng pakain. Nililibre naman eh, no? Pero kasi even at that time, even sila Jeff would look up to him eh. Kasi iba yung James Yap eh. Iba yung James Yap talaga. Yan, bilang nasa coaches ka na. Para sa'yo, sino ang tatlo mo na magaling na coach sa PBA? Ikaw, alam mo yung una ko. Kasi, favorite niya nga yan. Loyal ako. Tsaka, Coach Yeng. Okay. Nasigawan ka na ba ni Coach Yeng? Hindi. Pero, eto, comedy. Isang game namin sa Cuneta, magkatabi yung NLEX siya nun eh. Magkatabi yung dugout namin. Nagulat ako, may pumalo sa likod ko. Pagtingin ko si Coach Yeng, sabi niya, kumusta kayo dyan? Coach, okay naman po. Sabi niya, sige. Congrats ha. Sige po, good luck po coach. Sige. Pagpasok ko, yung utak ko, hinahampas na ako ni Coach Yeng. Kilala niya. Privilege ba yun? Kilala niya ako. Tapos, nagkataon may practice NLEX sa Claret. After ng game nila Wancho, nag-abot kami. Siyempre ako, feeling ko, Coach! Uy! Sinantay niya ako. So, kumbaga, magkakilala na kami ni Coach Yeng. And when I visit practice, kahit pa paano, nakakwentuhan ko na.
Kasi, alam mo, yung mga coaches natin, I realized, again, na when you get to talk to them in person, away from Basketball. basketball, iba eh. Like, di ba, marami hindi maintindihan kung bakit yung mga naging players ni Coach Cheng, talagang believe in him, di ba, mahal na mahal siya. Eh, ako, in my own small capacity nga, na naramdaman ko yun eh. Kasi iba rin siya. In the same way na ako, siguro, the second coach for me would be Coach Yeng. Coach Chot. Bakit Coach Chot? Hindi, kasi yung criticism. Nandito ko eh. Yung mga yung mga hater. Kasi, may mga basher. meron ba? Meron ba? Balita ko, isa sa mga nambash to si GB. Hindi. Basher daw. Mahal ko si Coach Chot. Basher Uy, daw to ni ka-village Coach ko Chot. yan noon. Oo, kasama ko si Xavier Bill Phase 1. Coach, alala niyo pa ba ako? Nangangakuling ako sa bahay niyo noon. Pala yun. Oo. Binash kita noon kasi sabi mo patawad. Sabi ko, naku, kaka-grand slam lang. Hindi. Hindi, bakit mo siya binash? Hindi ko nga maalala eh. Ano malala? Hindi ko nga maalala yung sinasabi ni Ron eh. Play video. Pero napag-usapan namin yung... Basta may nag-trending siya noon eh, napag-usapan namin. Pero hindi ko alam kung yung nakasuot siya ng... Yung binasya dahil nakasuot siya ng parang na 200,000 mamahalin na dami. Sa World Cup? Oo, sa World Cup. Pero alam ko pinagtanggol ko siya kasi parang ang sakit mong binubu. Bumabawi. Hindi, totoo. Roll video. Hindi, pero sabi ko, ang sama naman ng binubu nyo yung tao. Kapwa Pilipino mo, bubu nyo. Sabi ko, parang ganyan lang sa Pilipinas lang nangyari yan. Sabi ko, ang sakit nun. Pero, tapos binash mo ulit. Tapos sabi ko, masyadong masyadong kumikinang sapatos ni Coach. Hindi. pero, I-message ko siya nung sa finals. Sabi ko, kaya nanalo kayo kasi masyadong makinang yung sapatos si Coach. Parang nasisilo si Brownlee. Pero, questionable yun si Coach. Oo, ganun. Pero ikaw, bakit si Coach Chot? Hindi kasi, I don't think he deserved yung bashing yung hate na inabot niya sa World Cup. And for all we know, sadly yung mga bashers kasi ang alam lang naman nila yung top part of the story, what they see. Hindi nila alam kung what went behind it. Parang, di ba, ang dami. Kahit sabihin mo nang nagsisinungaling si Coach Chot na ayaw na niya mag-coach, di ba? Ng gilas. Siguro yung... kung sabihin ng boss mo sa MVP na ikaw mag-coach, tatanggihan mo ba yung boss mo? Susunod ka. Oo, susunod ka. And syempre, that says a lot about the person. And, buti ka pa, naintindihan mo yung ganun, no? Hindi kasi, yun again, I'm thankful for that because I was able to enter that circle, that fraternity of professional basketball players. Though I may not have been one, pero nakita ko yung discipline and yung understanding amongst Parang sa... Bakit ngayon, tinalo niya si Tim Con, Coach Tim Con, twice. Wala pa. Wala namang... Pero wala naman, kayo, di ba? Ako, may bad habit ako, honestly, sa social media. Kapag binakita ko, kunyari, no, isang time, binabash si Coach Yeng, tapos isang time, binabash naman si Coach Chot. Palagi ko magko-comment na isang solid lang na, pare, nagigets kita. Nga pala, may PM mo ko, send ko sa iyo practice schedule nila. Puntahan mo, sabi mo sa kanya harap-harapan para mas ma-appreciate niya. Hindi na sumasagot. Mas maingay diba? Talaga sa online. Kasi, I mean, you have to understand. Tsaka, ibang pressure yung ibang pressure yung national team. Ibang pressure na yung PBA. Ibang pressure pa yung national team. International league. Sino yung third? Siyempre, the obvious is for me si Coach Tim Cone. siya na yung pinakamarami right Panalo, now. Oo. 'Di ba? And rightfully so. Siya na yung may hawak nung 'di ba, nung national team. But then again, yun nga, ang tanong ko, bakit very forgiving kayo ngayon kapag natatalo, 'di ba? National team natin to given that lahat tayo will have our comments. Dapat pala parehong trato, same treatment sa mga coach. Oo. Sana. Pero masyado tayong passionate as a country sa sa basketball.
minsan nga, national team, sa mga bata pa lang, iba na yung diskarte. Parang ngayon, natalo tayo sa Taipei, natalo tayo sa New Zealand. Tapos natalo tayo sa pocket tournament doon sa Qatar, sa Egypt at Lebanon. Parang hindi naman nila binabash, no? Wala nga, di ba? We don't hear anything. Sana natuto na. Di ba? Sana. Natuto na yung mga tao. And then focus na talaga sa what's important. Keep supporting. Nakalimutan agad nila yung dati, yung wala pa tayo sa World Cup. Nag-aasam pa lang tayo makabalik after 40 years. Si Coach Chot yun eh. Yung nagbalik nun eh. Yung sinasabi ni Adio na kung di dahil kay Coach Chot, wala yung ganitong klaseng suporta sa Gilas. Doon nagsimula eh. Pero ito, Jibs, ito, I don't know if you realize this. Yung magical team na yun, siyempre proud ako kasi yung Cordon Gilas Legends. Pero yung magical team na yun that finally broke the Korean curse. Na, well, aminado ako. Ilang dekada nang ilang dekada tayong talo noon, di ba? Ilan ang masasabi mo na superstar talaga dun sa team na yon, na mga megastar, like Kagiwa level, James Yap level? Wala eh. Na ito na-realize ko lang nung nagkwento kami ni RDO. Kasi, parang pinasalita namin siya doon sa team ng mga bata, Ilawadjo. And then, siyempre, ang mga bata, iniisip nila superstar. When he explained to everybody na sa team namin na yon, hindi lahat superstar. Actually, lahat nga doon are second choices, to put it mildly. Para mabuo lang. Oo. Kasi nga, yun yung time na nagpisa na injury, busy, other commitments, di ba? Pero, they achieved something magical. Like ako, yung best friend ko, si Dr. Tamayo, ang laking tao nun, magaling maglaro yun. Aminado kami, pare, hagulgul ako nun. Pare, isang kaibigan namin, si Marlon. Kasi yun yung grupo namin Lagi kami nag-iinuman. Parang, pare, pag napag-uusapan, pare, hagulgul ako sa sarili kong kwarto. Nung nanalo? Oo, nung nanalo kayo. And rightfully so. Iba yung sigaw nun. Naalala ko yun. Daming umiyak nun. May party pa, pero tumigil yung party. Para lang tumingin sa cellphone pa yung, hindi, TV. Nanonood lahat. Babae, lalaki, nanonood. That's probably one game na nainis ako na hindi ako nandun live. Baka maganda nga rin na wala ka doon. Kasi pag nandun ka, baka iba yung... May ganun no? Pero hindi, swerte to eh. Swerte ba yan? Oo, swerte yan. Ilan? Lucky Charm yan. Bakit nga ba natawag sa'yo Lucky Charm? Dahil sa Buffalo Wings. Kasi wala akong hilig eh. Sa pag nakikita kami niyan, kinabukasan may laro, championship, nananalo kami. Batik yun. Yung last. Anong ginagawa mo? Makikita lang kami. Kaya may meeting ng Gilas Legends. Magkakataon. Para kilalaro nyo, bukas. Game 7 bukas. Congrats. Ito iba. Kasi first time na Game 7, pero ang game nila was Friday. Nakita kami Wednesday. Sabi ko, naku. Kung gusto ko pala, daan lang kita sa Katipunan, magkita tayo. Kasi dapat the next day. Sabi niya, hindi, tingnan natin kung tunay ka swerte. Nag-Game 7, nag-champion. Sabi ko, alam mo na. Diba? Galing pala. Lucky Charm yan pala yung Lucky Charm mo Jumbo Bulado. Kaya nga nasa Gilas Legends na yan Lucky Charm. Oo nga. Pero very excited kami. And very thankful din ako na given the chance to Baka pagdating namin doon sa mga tour namin, baka siya na rin yung maging coach namin. Siya na yung Chot Reyes. Siya na yung Chot Reyes. Iba-bash na rin siya. Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts. We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Every champion has a story. And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you.
PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Alam mo, ang mga bashers talaga kakaiba. We were invited by Titan to an event. Very, very thankful to Titan. Tapos pagpunta namin doon, syempre, nakita-kita muna kami sa isang coffee shop. Gilas Legends to. Oo. Tapos, at that time, kasama niya, family niya. Si Gabe, kasama yung kids. Ako, I was with my girlfriend. So, ano kami, coffee muna kami. Tapos, syempre, picture. Akalain mo pag-post, yung comment ng mga tao, sino yung maliit? Sino yung maliit? Joey De Leon ba yan? But yung bash yun kasi dapat Kimpi. Kimpi De Leon. Meron pa nga, Jeffrey Santos. Oo nga, no? Jeffrey Santos. Sabi ko sa girlfriend kasi I really need to lose weight. Kasi pag nagpunta namin umalis namin yung Gilas Legends, ako na yung pinakamaliit. Ako pa yung pinakamalusog. Wow, kutong busog dun sa... Kaya kailangan ko talagang medyo fit. Kutong busog. Bakit naman yung kutong gutom? Kutong busog. Basta Lucky Charm eh. Malakas sumipsip ng dugo yung kutong busog na. Pero yun, pare, ako I've been very fortunate lang. Oo, saya. Yung magiging tour naman namin, yun eh. Para sa mga kababayan. Para sa mga kababayan na mag-give back. Kumbaga, sa suporta nila dati sa amin nung nasa Gilas pa kami naglalaro. So ngayon, give back namin to sa kanila, makikihalubilo kami sa kanila, makikibanding, ganun, picture, kwentuhan, autograph, kakain kami, kasama sila, ganun. So, para mabawasan din yung homesick, ganyan, makalimot sila sa mga trabaho, pansamantala. And just sa mga makakapanood nito, these guys, yung team namin ng Gilas Legends, these guys are a year or 2, 3 max, except for some, out of retirement. So lahat to tumatakbo sa fast break, dumadunk pa, diba? Kumbaga, nakikipagbanggaan pa, diba? Madiin pa rin maglaro. Makakita pa rin talaga sila ng Gilas level type of basketball. Oo, definitely. Lalo na pag ganyan yung coach. Oo. Ganyan na ganyan. Oo. Jumbo Bulado. Ha? Sana pasukin ka ulit ng 12 midnight sa hotel mo. Oil. Nakakatakot yun. Puff Daddy. May rules ba? Yan sa mga, kuwari, sasama yung mga legends. Ikaw ba, manager ka, kinakausap mo din yung, huwag kayong po mag-alala. Sa mga misis, kinakausap ba yung mga misis, gano'n? Na ina-assure mo na, I would like to invoke my right. Ano to, Senate? Senate ba to? Sorry. Senate ba to? Kasi, like I said, always pagdating namin doon, magdadasal kami, magkaasama for a safe trip. Keep us safe always. Tapos, ang hirap lang kasi, pag nasa ibang bansa ka, nakaka-drain ng baterya ng telepono. Marami tumatawag. So, lagi naglolobat. Kaya hindi ka basta-basta makatawag. Ano ba yan? Lobat? Gano'n. Lobat. Parang, kaalis mo lang ng hotel, lobat na. May power bank na. Lobat pa rin. Ayaw sumaksak. Yan. Dapat dalawa pala telepono baon ng mga signal. Lobat din. Lobat na. Walang wifi. Dapat pala, hindi tubig yata laman ito. Dapat alak para mas marami nakukwento si Jerry. Pero, I mean, lahat naman very family-oriented. Bait naman yan. Lalo na yung RDO. Ang goal talaga doon, mapasaya yung mga kababayan natin. Yan talaga yan. Nakikipaghalubilo ba kayo in terms of kakain kayo lahat sa labas? O may meet and greet? Nakikipag-video okay pa nga kami. Alam mo pa which is I think mangyayari dito sa next na alis namin kasi nasabi sa kanya itinerary.
Pero naalala ko lang, share ko lang na nakakatawa. Nung nagpunta kami ng Bahrain, ng Rain or Shine, di syempre pagdating doon, excited ka kumain ng mga pagkain doon, di ba? Sabi, sir, sakay na agad tayo sa van. Kasi kailangan natin, na-expect tayo nung unang sponsor major sponsor natin, doon po tayo magdi-dinner. Syempre excited lahat, di ba? Sige, di-andar na. Iisip namin. Sarap siguro doon, mga lamb, no? Mga lamb chops. Ma'am, saan po ba tayo? Ay, doon po sa Jollibee. Jollibee Bahrain. Diba? Jollibee Rain. Jollibee Rain. You know? Parang pagdating namin doon, ang daming Chicken Joy. Lahat kami parang, sarap. Pero inuwi namin. Pero, tsaka namin nakain doon. Pero, syempre nagulat ka parang. Nga, no? Dadaling kayo sa Pinoy restaurant madalas. Ganun yun yung sponsor mo, Filipino restaurant. Siguro, kung nakaka 4 days ka na, yan, daling ka sa Max, daling ka sa Jollibee, ganun. Pero yung mga unang 3 araw, dapat patikimin ka muna ng mga masasarap na local, Australian food. Ganun. Kangaroo meat. Meron nga, meron. Meron talaga. May kangaroo burger din doon. Kangaroo steak. Kangaroo sisig. Adobong kangaroo. Tapos pag ilang araw ka na kumakain ng kangaroo, sumisipa ka. Tumatalon-talon. Tumatalon ka rin, no? Usap ka. May pagsapakan ka na rin sa kotse. Dumajab-jab ka na ng gano'n, no? Pero ang galing, ang galing nung combination ninyong dalawa. At si GB, amazing. One of the best stand-up. Hindi nga namin sinasadya to eh. Bakit ba tayo nagkasama dito? Hindi ko alam eh. Ano yung tadhana natin. Naganap sila ng... Congratulations sa producers kasi knowing the both of you, yung synergy ninyo, nung pinapanood ko yung past episodes, alam mo yun, yung swak eh. Natural lang yun. Parang normal lang. Wala lang. Ganda ng pasahan namin dito eh. Pero... Yun din. Buti nga namamasa ka na ngayon eh. Kung Kaulo ka. Dati sabi mo, lakas mag-dunk nito. Si Baby. Binibigyan mo ng alley-oop. Kasi give eh. Walang good. Walang give and go. Paano ba naman alley-oop? Papasa ko papabalik. Si Kaulo. Dunk mo na. Kaya nga siya, give lang. Walang give and go. Hindi, pero nakakatawa. Katulad nung sa'yo, dream mo din mag-basketball PBA. Ako dream ko din maglaro talaga sa bigger league. Kaso, injury, ganyan. Pero ito naman yung dumating sa buhay ko. Basketballeros. Iba teammate ko, si RDO. Basketball pa rin. And look at you now, pare. You're one of the top stand-up comedians. I think you are one of the top stand-up comedians. Dahil magkaibigan tayo. Hindi, honestly. Tsaka hindi ko kasi akalain na you would trek this. Dati kasi, bugoy-bugoy lang tayo, basketball, makinig ng hip-hop, tapos mag-uululan lang, magtatawanan, tapos uwi. Baka doon siya dinala kasi yun talaga yung passion niya. Yun yung personality niya. Yun ang gusto niya. Nakakatuwa. Tsaka you educated people. Ako kasi pare, other than being a fan of basketball, I'm a big fan of stand-up comedy. So, I have so much respect for the craft. To the point na nung last kami nakita nito sa bar nung sa Nomu. Sa bar nung isang friend namin na stand-up. Kailan ba yun? Wala pang pandemic. Wala pa. Hindi pa nagpa-pandemic. Si Attorney Chico. Pero 2019. Saan ba studio nyo? Ganun. Nagkataon, stand-up comedian din yun na believe din kay GB. So, sabi niya, pare, gusto kong makilala yung kaibigan mo, si GB. Siya yung kasama natin sa Miriam palang dati kasi talaga? So, nag-show siya doon. I made it a point na manood ako to support GB. Tapos yun, kwentuhan. Pero natatawa ka na noon sa kanya? Oo, kasi wala eh. Kasi komedyante, no? Tawanan na namin noon. Ang nakakatawa pala, ang na-realize ko, having so much respect for the craft of stand-up, hindi porke nagiinuman tayo ngayon, tapos patawa ako ng patawa, correlates na magaling na ako stand-up or comedian na ako. Pwede bugoy ka lang, whatever. Pero there's so much knowledge and so much preparation, life experiences that comes in to stand-up comedy. Mahirap din yan eh. Oo, sobra. Tapos, isipin mo, yung isang joke niya, kung 3-night show, sasabihin niya yung show niya, uulitin niya 3 nights na dapat hindi siya, kasi pwede ka mabore sa sarili mong joke eh. Nauulitin mo yun na yung hindi mo babaguhin mo na konti yung punchline para hindi ka mabato. Hindi biro yun. Pero ano mo na-realize ko,
nung ginagawa ko na yung comedy, na-apply ko lahat ng natutunan ko sa basketball. Sa basketball. Kasi una, ang kailangan mo talaga practice. No, na-practice. Practice ka talaga. Magbibigay ka ng oras para mag-practice. Tapos, kung magaling ka sa pagsulat, kailangan mo mag-practice ngayon sa shooting. Delivery. Timing. Yung act out. Kung paano mo i-acting yung ginagawa mo. Crowd So, work. parang ganun din yun. Parang shooting, rebound, box out. Tapos, may bawat... Kombinasyon na yun. Tapos, yung punchline mo, parang yan yung bitaw mo ng 3 points, yan yung Crucial, dakdak mo. Kasi yan yung papalakpak yung tao. Yan yung lalo na yung last joke. Kasi, parang pag bumitaw ka niyan ng clutch na... Yung dapat ang pinakamadiin. Oo, pag yan, binitaw mo, tapos wala. Parang wala. At saka ang mahirap pa dyan is marami rin ibang nagka-comedy. So dapat yung material mo should be fresh, should be new, should be insightful. Palagi ka nag-iisip. Kasi madikit lang yung joke mo sa joke ng isa. Biting na yun. Bawal kasi mangopya. Bawal kasi. Diba? Although meron din talagang gumagawa nun. Paano mo na-practice yun? Sa salamin? Sa CR? Sa utak. Sa utak lang. Parang may visualize ko kung paano gagawin. Sa utak mo? Salamin kasi dadaling ko din sa open mic. Okay. So, sa utak muna. Hirap din kasi makita yung sarili ko. Hindi ko pinapanood sarili ko. Hindi ko kayang panoorin yung sarili ko. Manatawa ka? Nahihiya ako. Nahihiya ka sa sarili mo? Oo, nahihiya ako sa sarili ko. Ba't kung ginagawa to? Parang hindi natatawa kaya sa akin. Pag di mo ka sa salamin, di ba? Uy, ano ba? Parang nakakahiya naman na. Ba't yung sinabi? Yung parang, ba't ganyan boses ko? Ganon, may ganon ako eh. So, hindi ko pinapanood sarili ko pagka... Naalala mo ba yung pinakaunang joke mo sa pagpwesto mo dyan? Knock. Oo. Ang una kong joke, tungkol sa height ko. Open mic to eh. Sabi ko, hirap maging matangkad. Laging sila sabi niya, uy, laki ng paa mo ah. Sabi ko, magulat ka kung matangkad ako, tapos malit pa ako. Kasi kung magulat ka sa akin, malaki pa ako, tanga ka. Galo. Magulat ka pag malit pa ako. Tangkad mo, lit ng paa mo, yun nakakagulat. Yun ang pangit. Oo, yun yung... Bakit ka nagugulat na malaki pa ako? Di ba dapat malaki pa ako, matangkad nga ako eh. Size 6 ang paa mo. Oo, di ba? Doon ka magulat. Tsaka dapat dyan, kasunod niya yung mga tita eh, di ba? Uy, GB, laki-laki mo na. Magulat ho kayo kung maliit pa rin ako. Oo. 25 na ako, maliit pa rin ako. Saka yung ano pa sa muna? Ginagamit akong measuring stick ng height nila. Di ba? Parang, uy, tangkad mo ah. Hanggang balikat mo lang ako. Ganun lagi dyan, diba? Kasi kung nandiyan ka na rin, dilaan mo na utong ko. Ginagano ka sa balikat eh. Ginagano ka palagi. Nakadikit ka na. Sinisipat ka. Parang ikaw yung gagawin nilang stick ng height nila. Parang, hanggang balikat mo lang ako. Ganyan. So, yan yung mga naging joke ko tungkol sa sarili ko. Tungkol sa height, kanya observe. Para makita agad ng tao na, nga, matangkad siya. Ganon. Tapos yung mga problema na matangkad. Jim, may question ako sa'yo. Ikaw ba, are you the comedian na nagno-notes o nire-record mo yung mga pumapasok na yung notes ko, sulat. Kailangan. Susulat mo yung idea. Iba pa rin eh. Kasi makakalimutan mo. Yung, ngayon, naisip ko, nga, may joke na to. So, kailangan ko isulat yan. Tapos para mamaya, babalik ako. Ano nga pala naisip ko kanina? How much of your jokes are life experiences? Mga ilang percent? 80%. No, talagang experience. Lalo na pag anak ka na, pamilya. Kung kami na maiisip na Lahat kasi ng problema mo na pinagdaanan, masaya, malungkot, may joke. Katulad nung kuwari, nanood kami ng sine nung Minecraft. Kaya namumulimat ako eh. 4D. Ayoko yung pelikula. Minecraft eh. Pambata yan. Kasama namin anak namin. Malay mo ba sa Minecraft? Malay ko ba dyan? Street Fighter ako eh. Pag upo ko, hawak ko yung popcorn. Makain akong popcorn. 4D. Yung gumagalaw yung puan. Tapos, sabi ko, kakain nila ako ng popcorn. Ang una pang nangyari sa sinehan, pinakita yung features ng 4D. Umampas yung hangin. Tapos sumunod tubig. Basa yung popcorn. Tapos, di pa ako makatulog. Ayoko yung pelikula. Putay, naalog na. Ganun ako. Dahil mahal mo yung anak mo. May isama ka na lang. Oo, sabi ko, putsang ng buhay yan. Pwede ba kaya nga nagsinay para ma-relax eh, no? Oo. Ito na nga lang yung makakatulog ako. Yaman na mag-enjoy anak ko. Huwag ka manunod ng 4D. Oo nga. Aalugin ka, no? Oo, inaalog ka talaga. Sakit ng leg. Sabi ko, ba't ang sakit ng leg ko? Ako 2D lang nai-enjoy ko. Para malinaw talaga. Pero yun talaga, sabi ko, ako hirap magmahal ng anak. Ng iba? Hindi.
Ano ka? Alak lang iba. Pag sa comedy, kailangan kakampi mo pa rin yung audience. Kasama mo sila na may identify kayo na may problema. Tulungan nyo ako, either mapatahimikin nyo siya o gawan natin ng gawin pa rin nakakatawa. Kasi pag kinall out kahit mo, na pag kinall out mo lang, awkward. Minsan kaya magiging one-on-one kayo eh. Oo, mangyari din kasi yan. Lesson learned palagi yan eh. Kasi nangyari sa akin nung una, talaga maingay sila all throughout. Tapos ako, naasar ako. Nung ako sabi ko, naghihirap yung mga komedyante, yung ingay nyo, maya naman kayo. Sabi ko ngayon, wala nga bayad tong show na to. Tapos ginaganyan nyo pa. Totoo naman, di ba? Pero comedy show siya eh. So after ko sabihin yun, ang hirap na patiwanin ng audience kasi parang na-awkward na sila na parang bumigat na eh. bumigat na yung hangin. Parang hindi na nila kayang tumawa kasi parang may sinermonan. Tapos nandun pa yung mga sinermonan, tumahimik lang. Alam mo yun? So parang awkward na. Oo, so naging lesson sa akin na parang kahit na may magulo, kahit na may maingay, kailangan mo pa rin gawing nakakatawa kasi comedy show pa rin. Gawin mo in your favor. So kasi ayaw mo din masira yung mood. Yung show para sa mga taong gustong tumawa. Ikaw, Del, paano mo hinahandle yung kunyari may ganyan na sa basketball? Ano ba sa iyo eh? Pwede yung bastos na crowd na kampi sa kalaban or yung nagpapakilala sila na gusto ka lang bigyan. Oo, tumitesting. No? Pero in your case kasi sa ano eh. Pero sa mga fans, wala naman akong Wala akong pinatulan na kahit naririnig ko na, masasakit yung ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo? Di mo ko si Tonton! Oo. Di mo ko si Tonton. Sinungaling ka! Sumama loob ko nun. Kasi alam ko, kamukha ko siya eh. Hindi nga, pero ano yung pinakamasakit na nasabi sa'yo ng isang kontra na fan? No. Di ko na masyadong maalala. Pero parang ano lang naman eh. Bano. Ano yan, ang pagkain niya, kanin lamig. Mga ganon. Oo, kinakain niya, kanin lamig, bano yan. Mahina maglaro. Mga ganon. Hindi ko pinapansin. Bahala kayo dyan. Dinakdakan na lang. Ginagawa ko na lang motivation. Parang pag pinatulan mo kasi yun, parang ikaw yung talo eh. Ikaw yung talo. Bumaba ka dun sa level nila. So, ako, wala. Nayaan ko lang. Motivation na lang. Yung mga naninira, yung nagpapakilala sa'yo. Actually, meron akong tinira. Meron ako dugtong yung salitang player. Yung meron player. Tinirang player kasi yung meron akong tinira na inoperahan ako sa sa Achilles, 2 Achilles. Sabay pa yan eh. Inoperahan ako. Babalik na ako sa paglalaro. Pagbalik ko, sabi ni coach ko, Del, ano ka lang mga 5 to 8 minutes ka lang Tsaka pag okay na yung laro, kumbaga okay, pag kailangan ka talaga, para makuha mo lang yung timing mo. Ganyan. Sabi ko, anong gagawin ko sa 5 minutes? Ganyan. Hindi ako naman, naiinip na ako, mga third quarter na, hindi pa ako ginagamit ni coach. Kasi kababalik ko lang eh. Hindi ngayon, nakikita ko, yung isang player, tinitira yung mga player namin. Tinira tinira ng tinira, pinagtitirahan yung mga player namin. Manda ka sa akin mamaya. Pagpasok ko. Tinira ko na. Sabi ko, sandali lang ako mag-alor. Tinira ko na sa tiyan. Gulong siya. Tapos yun, nilabas na ako ni coach. Hindi na nakabawi. Nilabas ako. Kaya niya, okay na. Balik ka na. Back to normal Welcome back, Rani Del. Sabi nga ni coach. Sino palang player yun? Actually, nagkagano nang kami, niyakag pa niya ako. Suntukan tayo sa labas, ganyan, pagkatira ko gano'n. Sabi ko, kanino pa tinitira yung mga teammate ko? Di tumigil na siya, hindi na niya tinira. Pag ilang ilang araw lang o weeks, nakita ulit kami na nanghihingi na sapatos. Binigyan ako sapatos. Binigyan ako sapatos. Kasi wala na siya kasi nawawala din yung init ng ulo sa court. Sa court lang talaga. Ang ganda. Yun yung mga what I was mentioning kanina na small things that you understand once you step into their arena. Ang stage ko kasi court Ako stage ko talaga, performance stage.
Ganda. Hindi tayo na in-interview ni Jeric no? Talagang kaibigan kasi natin to. Pero ang galing Congratulations sa inyo. Totoo ba yung pag stand-up comedian nakatayo? Minsan. Hindi, stand-up. Oo. Wala namang naka-sit down na meron ba sit down na comedian? Alam mo minsan, pag open mic natin to si RDO. Wala akong nakita nakaupong nagko-comedy. Puro nakatayo. Meron din. Hintayin mo ako pag sit down comedian? Meron. Kasi nakaangalay din minsan. Pero mga ilang minuto pinaka mo, halimbawa, sapat na ngayon pagpapatawa, mga ilang minutes. Kailangan 1 oras na ako. Kasi ako na yung primer. Ako na yung dulo. Hindi ka na primer eh. Hindi ka tulad nun dati. Nung dati, opening. Siyempre, mag-start ka rin talaga, opening act. 15 minutes. 5 minutes, 10 minutes. Akitin mo talaga from, siguro, ganun din naman siguro sa playing time. Pakita mo muna na worth it kabigyan ng mock time. Magbuo ng materyales eh. Mahirap. Pag nagsawa ka, kailangan mo talagang magsulat. Pag wala ka pang masulat na bago, hindi ka pwede magsawa dun sa material mo. Kasi yun lang bubuhay sa'yo. Ikaw, para sa'yo, ano yung pinaka nakakatawang naging joke mo? Yung ginamit ng marami at nag-circulate. Yung sa Pilipinas lang ako nakita ng taong uminom ng energy drink tas walang gagawin. Tapos tinanong ko ba't ka uminom ng energy drink? Mas lalong gusto ko lang walang gawin. So, ano yan? Yan yung isa sa mga nung pinost kong joke. Ang kaming gumagamit hanggang ngayon. Na akala nila, ako na yung nang-agaw nung joke. Akala tuloy nila, hindi sa'yo. Oo, yun yung masakit lang sa komedyante. Pag iba gumaya na, hindi na parang akala nila sa biter. Oo, pag ginawa mo yan, ginawa mo lang yun nasa TikTok. Ganun. Yun yung masakit. Pero, in a way, matutuwa ka na kumalat yung joke ng ganong kalawak. Gusto kong joke mo yung yung may yung bola muna bago droga. Oo, yan. Yung pinakagusto ko Yan naman din talaga ang gusto natin. Bola muna bago droga. Kasi pag droga muna bago bola, ang gulo nun. Hindi ka na-out ng bola. Oo, gulo nun. Baka nga wala silang bola Pero yun yung para sa akin na sa player, na dating player, ma-incorporate ko pa rin yung basketball dun sa ginagawa ko ngayon. May mga joke ka sa basketball. May joke pa rin ako sa basketball. Parang may joke ako sa nanay ko, may joke ako sa mga anak ko, joke ako sa partner ko. Parang kasama ko sila kahit malayo ako. So, bilib ako sa mga anak mo. I mean, minarating na sila kahit bata pa. Saan? Oo, kasi saan narating? Oo, kasi yung joke ko, yung pangalan ng anak ko, attorney pati general. Para hindi na makatapos, may posisyon na sila. Di ba? Attorney Labrador, General Labrador. Siya pinakabatang general, tsaka pinakabatang attorney. Oo nga, no? Oy, attorney, pinapatawag ka ni general. Oo, di ba? Sa telepono, di ba? Nag-away ka daw kayo ni attorney. Patawag mo si general. Hindi alam nung nakikinig. Mga anak mo lang mga anak ko yun. Sabi niya, maghati nga kayo sa bola. Bago magdroga. Droga muna, bago bola. So, lahat yan dahil sa mga mahal mo sa buhay, saka sa mga problema mo sa buhay, nagagawa mo ng joke para pantawid. Then tsaka galing, you found your niche. Oo. Diba? Pati si Del, sabi ko, yung nag-usap tayo kanina, you were one of the few na may height pero tumitira sa labas. Tsaka yung one of the una, isa mga una to na dadakdak ng harap-harapan Ayoko kasi nung walang pakundangan. Ayoko kasi nung walang sumasabay Hindi, joke lang. Sorry naman. Sorry na, joke lang yun. Oo. Talaga. Pero, coast to coast pa yan. Hanggang ngayon? Oo, pa. Makikita ng mga taga-Australia, mga Pilipino natin na nasa Australia, yung coast to coast. Pag-upo nga pare, 5 games. Bitin pa. Oo. Ikaw, burger pa lang, hingal ka lang, kanita kita kanina doon. Wala lang talaga ako hilig para chicken. Wala talaga. Chicken wings, Buffalo Wild Wings. Uy, speaking of. Anong flavor? Pero dyan na natin tatapusin kasi baka kung ano pa makwento ni Jeric. Maraming salamat. Pero salamat sa contribution mo sa basketball natin. Pagdala ng gilas sa maraming Pilipino sa ibang bansa. And hopefully, may mga,
bookings all around the Philippines. Sana madagdagan pa. So please just message our Facebook or Instagram. Kami rin naman po yung sumasagot doon. And of course, again, I would Gilas Legends Official. Gilas Legends Official. And then I would like to sincerely congratulate you guys on your podcast. Ang galing. Sobrang yung synergy. Wonderful surprise ito si Jeric na pumunta dito sa Wonderful studio. tonight. Wonderful. Very wonderful. Small world pala. Small world. Lumilit mundo natin, Ardio. Oo nga eh. Nakakatawa. Sikip. Sana ako rin lumit. Sisimula yan kung hindi ka nag-milkshake kanina. Ano flavor nun? Chocolate milkshake, cheeseburger, milkshake. french fries. May cheese. May ketchup. Wala naman akong sinabi maglagay ng fries. Oo. Kasama kaya yun nasa menu eh. Pero kasama mo rin kami sa journey mo na yan bilang friends. Kami yan taga-sabi sa'yo na tatawagan ka namin, baba mo yung milkshake. Baba mo yung milkshake, gagalan na kami. Pero nakita mo naman, sabi ko lang sa'yo, banggitin mo lang pangalan ko. Kaya nga kimpi ako ng kimpi. Hindi. Totoo. Nagsaya ka ng load. Ang ganda ng bati ng kaibigan. Walang yaka, nagsaya pa ako ng load. Nandito ka lang pala. Dito lang nakita ko. Nalamdam ako yung sincerity. Oo. Alam mo namang di ko pa po. Load, nandiyan ka lang pala sa katabi niya. Sana manunod ako ng mga games ng Gilas. Yeah, hopefully. Gilas Legends. So, yun nga. Gilas, please paano support. Ba yan? Paano? Saan ang ticket ng Australia? Nasa caption, no? Nandun. Actually, we will be posting videos and photos from the players kasi meron din kaming sinaset up na pictorial to properly service this. So, to all our kababayans in Melbourne and Perth, Australia, we hope to see you guys in July and hopefully madagdagan pa kasi there are other places like Adelaide and Sydney na nagtatry pang humabol. So Brisbane din yata. Pati Brisbane, we are still open. We just need to schedule it. Tapos Saudi Arabia po, as far as I know, it's Al-Khobar and Riyadh. This is for June. And then kapapasok lang, there is a possibility for October for Dubai. So, yun ang exciting. Magandang balita sa mga Pilipino yan. Tapos, meron din dito around the Philippines, pero we'll just announce it soon. So, please support the Gilas Legends. Gilas Legends Official at Gilas Legends Gmail. Official at gmail.com. Or puntahan nyo lang po yung Instagram namin or Facebook. Just hit the link. And Gilas Legends Official. Yan. Antabayanan namin lahat yan. Thank you, Jerica. More power sa iyo, kapatid. At dyan po magtatapos ang Basketboleros. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.